From my home to yours, God bless you. Maligayang bagong taon po sa bawat isa sa atin. Nais ko pong ibahagi ang 4 na paraan upang ma-develop ang kagalakan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, "Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice." Hindi niya sinasabi na dapat kang maging masaya lamang sa magandang panahon. Sinasabi niya na dapat kang laging puno ng kagalakan. Ngunit paano mo magagawa iyon? Itinuturo ng Biblia na kahit mahirap ang panahon, maari kang maging magalak kung susundin mo ang 4 na simpleng strategy nito. Gusto ko pong ibahagi ang 4 na paraan upang ma-develop ang kagalakan sa bawat isa sa atin. Ang una po, thank God in all things. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Kapag nananalangin ka, gawin mo ito ng may pasasalamat. Ang pinakamalusog na damdamin ng tao ay ang pasasalamat. Talagang pinapataas nito ang iyong panlaban sa sakit o yung immune system. Ginagawa nitong mas lumalaban sa stress at hindi gaanong madaling kapitan ng sakit. Ang mga taong nagpapasalamat ay masaya. Ngunit ang mga taong mareklamo ay kahabag-habag dahil walang nakapagpapasaya sa kanila. Hindi sila kailanman nasisiyahan. Ito ay hindi kailanman sapat, laging kulang. Ngunit kung magkakaroon ka ng saloobin ng pasasalamat o pagiging mapagpasalamat sa bawat sitwasyon, mababawasan ang iyong stress. Ang pangalawa, don't worry about anything. Huwag mag-alala sa anumang bagay. Ang pag-aalala ay walang nagagawa. Walang ipinanganak na isang mapag-alala. Ang pagwo-worry ay isang natututunang tugon. Natututunan mo ito sa iyong mga magulang. Natututunan mo ito mula sa iyong mga kaibigan. Natututunan mo ito mula sa karanasan. Yan ang magandang balita. Ang katotohanan na ang pag-alala ay natututunan ay nangangahulugan, maaari mo din itong kalimutan. So ang question ay paano mo makalimutan o paano mo i-unlearn ang pagwo-worry? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 6:34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." At sinasabi po dyan, live one day at a time. Ipamuhay ang bawat araw, kada araw. At ang pangatlo, pray about everything. Ipanalangin ang lahat ng bagay. Sa halip na mag-alala, gamitin ang iyong oras upang manalangin. Kung mananalangin ka ng kasing dami ng iyong pag-aalala, mas bababa ang dapat mong alalahanin. Interesado ba ang Diyos sa pangbayad mo ng iyong sasakyan? Opo, interesado siya sa bawat detalye ng iyong buhay. At dahil dyan, kahit anong problema ay maihaharap mo sa Diyos. At ang pang-4, think about the right things. Pag-isipan ang mga tamang bagay. Kung gusto mong bawasan ang level ng stress sa iyong buhay, dapat mong baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip. Dahil ang paraan ng iyong pag-iisip ay nagre-resulta sa iyong nararamdaman. At ang paraan ng pakiramdam mo ay nagre-resulta naman kung paano ka kumilos. Itinuturo ng Biblia na kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong baguhin ang iniisip mo.
ito ay nangangailangan ng isang sinasadyang malayang pagpipili na mag-isip ng tamang mga bagay. Kailangan mong pumili na mag-isip ng positibong mga bagay at mag-focus sa salita ng Diyos. Ano ang resulta ng hindi pag-aalala, pananalangin ng lahat ng bagay, pagbibigay ng pasasalamat, at pag-iisip sa mga tamang bagay? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians 4 verse 7, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Think about this, my friend. Ano ang iyong pinag-aalala? Makipag-usap ka sa Diyos tungkol sa iyong mga alalahanin at sabihin sa Kanya ng tapat kung bakit ka nag-aalala. Ang pangalawa, think about this, my friend. Kung ipinapanalangin mo ng gaya ng pag-aalala mo, ano sa palagay mo ang mapapago sa iyong buhay? Sinasabi ng Diyos na ang iyong kapakanan ay nasa Kanyang puso. Pasalamatan siya sa lahat ng bagay, kahit na hindi mo naintindihan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pangatlo, think about this, my friend. Ano ang madalas mong iniisip? Ano sa palagay mo gusto ng Diyos na iyong pagtuunan ng atensyon? Nasa parehong landas ba ang dalawang ito? Naka-align ba itong dalawang ito? Kung hindi, bakit? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.